Welcome sa isa na namang masayang camping adventure. This time, pupunta tayo sa bayan ng San Antonio sa probinsya ng Zambales. Samahan nyo kami at ating saksihan ng ganda dito sa Idmar Motovlog. Oy, good morning! Good morning! Happy Saturday sa inyo. Again, this is Idmar Motovlog. So ngayon may camping ulit tayo. Saan tayo pupunta, Lab? Alam, di mo rin alam. Brain fog. Brain fog. Ito, so it's June 13. Pupunta kami sa Zambales. So meron tayong pupuntahang campsite doon. On the way na tayo. Nandito kami ngayon sa Petron, Marilao, along NLEX. Naantay lang namin yung kapatid niya. Yan. So today apat tayo magka-camp. Tignan natin kung anong lagay doon. Kasi kung gumagamit kayo nung app na WeCamp, nakalagay doon parang uulan yata today, pero sana wag, sana maganda yung panahon, pero we'll see. So yun, babiyahe muna kami and then kita-kits na lang tayo doon. Okay guys, so nandito na kami sa campsite. So kami ngayon ay nandito sa Angeles campsite, dito sa San Antonio, Zambales. So katabi lang siya ng Castilleros. So nakapag-setup na kami. Then ngayon lalabas lang kami doon sa may Castilleros Market. May bibili na lang kami ng lunch. Tapos yung binili namin na lulutuin is for dinner na lang. Mamaya lilipot ko kayo dito sa buong campsite. So lalabas muna kami. Alright, so ito, pabalik na kami ng campsite. So pakita ko lang sa inyo na. So ito yung kalsada, yan sa taas. Bababa kayo dun, banda sa likod. Baba dito. Tapos may maghihiwalay dito. Ito yung Camp Lambingan. Dito kayo kanan. Tapos meron namumuong ulap doon. So sana hindi umulan. Feeling ko naman hindi umulan. Yan. Tapos meron ulit maghihiwalay dito na daan. Ito ibang ano yan. Dito tayo sa diretso. So gawing kanan, dire-diretso lang. Meron namang mga merong mga tarp na nakalagay. Tuturo kayo kung saan yung Camp Angeles.
Tapos, ito na yung pinaka-gate nila. Pwede kayong pumasok dyan or pwede ulit kayo dito. Yan, tapos makikita nyo na yung mismong campsite. Yan, ito na yung view. Ito yung view nyo. So merong maliit na bundok dyan. Tapos dito. Tapos doon kami nakapwesto. Okay, so balikan ko kayo maya maya. Okay, so libot ko lang kayo saglit. So dito si Aryan. Yung entrance. Tapos dito may mga kubo. Tapos ito yung view. Yan, doon kami nakapwesto. So ito may ilog na rito. Medyo okay naman yung place. Tahimik. Tsaka control nila yung dami ng tao. Marami lang mga baka. Pero overall okay naman. Okay, so magla-lunch muna siguro kami. Tapos balik na lang kami. Ano ang words of wisdom natin? Ay, ano i-discuss mo? Kaya nga, ano ang words of wisdom natin? Ano words of wisdom? Ano kaya ang kasi? Napansin namin na kapag nagkakamping kami, di ba, nagbablog si Edmar. Tapos pag kumakain kami, lagi akong Madaldal. Ang dami niyang argumento. Pero nakaraan. ulam namin adobo. Ah. Daming natira. Sa dalawa lang naman kami. Tapos, gusto niya, sisimutin ko yung manok. Eh, ang dami pa nga. So, tinatanong ko, anong mas sulit? Yung kakagatan mo lang yung manok na makakarami ka? O sisimutin mo yung manok pero di mo mauubos lahat? Mga parang, Daw? kunyari ito, 4 na manok, tapos 2 lang kami, di ba? Parang ano yung mas okay? Kakagatan niya lahat. Kunyari hindi niya ubusin, tapos itatapon na. O yung, Isa lang gagastusin. kumbaga kikit-kitin niya yung hanggang sa buto. Yung isa, pero yung isa tapon na. O ano mas sulit doon? Hindi mo tatapon, syempre. Iinitin ko pa yung kinabukasan sa dorm eh. Ang tanong ko kasi sa kanya, pangalawang araw na kasi yung adobo. Eh wala naman kaming ref noon. Mapapanis na. Kaya di yan mapapanis, may suka. Paano nga lang? Ang tagal nun. Kumain. Siguro yung stretch ng video na yun, parang 5 minuto siyang nakikipag-argumento nun. Tapos nabaling pa yung kwento sa puno ng papaya. Di papaya, ganyan. Tapos bumalik Tapos ulit. bumalik. Eh paano nga? Paano nga lang? Ba't valid naman yung tanong ko ah? Kunwari, mapapanis na siya. Oh. Ano nga mas sulit? Kung ba't papapanis na, tapong na. Itatapon mo yung isang buong manok. Pero kung pwede pang initin. Na masulit dyan, kagatin mo lahat. Oh, di ba? Kagatin mo lahat para Para may balat pa. Yung balat yung mahal eh. Hirap pumarap ng butane dito. mahal ang butane dito. 60 plus lang sa atin eh. Dito. 120 magkano ba? 120 na yung isa. Isa, grabe yung naman. isa. Nakalimutan kasi namin. Saka wala na rin kaming butane sa bahay. 120 no, yung putik lang yan. Naman na. Sige, sindihan niyo pa yung sasakyan niyo. Hindi naman amoy gas. Tapos matutulog na ako pagtapos nito. Parang nakaantok nga eh. Gigising ako mamaya na lang hapon. Laki ng manok. Manok ba to? Parang dinosaur. Turkey. Turkey. Malinis yung pinggang ko. Huhugasan ko pa rin yan. Eh, kung doon ka pala nakapwesto, edi friends kayo ng baka. Taas ko tong likod na. Kahit yung gitna lang. Kahit din napantay dito. Para mag-slide pa din yung Parang tubig. nakaganon siya. May pool pa ba kayo? Ang cola. Meron. Meron pa ba? Dalawa pa. Mas parehas dulo. Ano?
Hindi, meron yung may tusok. Kadang mababa kasi pag nakaganito. Para at least kung nakatambay tayo dito, medyo nakaganda siya. Okay. Kahit tumulak pa. Ba? May nag-drone din. Wala. Yung bata yun. Pag silip pa may bata, Drone. mga ganun lang siya. Yun, tapos so, yung pwesto namin, tabi ng ilog. Tapos ito yung view namin. Ayan, so ito mga ago o tree. Tapos meron pang ano eh. Meron ding spot doon. Pwede mag-camp. Kaya lang, kailangan mong bitbitin yung mga gamit mo. Kasi tatawid ko ng ilog. Doon may tulay na kawayan. So yun. Medyo ano lang. Kung masipag ka magdala ng gamit, go. Doon ka sa kabila. Pero kung gusto mo mabilisan, dito. Talaga may bilis lang namin nag-set up ng tent. Kasi marami kami. So, 4 kami dito. So, tulong-tulong na lang. Pero wala pang 1 hour, no? Tapos na tayo mag-set up. All goods. Anyway, so, kita-kits maya-mayang hapon. Hindi muna kami. Okay. So, ito, ano siya ba? 4, I think 4:45 na. So, nag-sun. I think parang natakpan yung yung araw. So, hindi ko. So, phone lang ang gamit ko ngayon. Kasi yung 360 is gamit ng kapatid ni Commander. So, ito nga pala siya. May magluluto na tayo. Ulam natin tonight ay ano yung buttered garlic shrimp na walang garlic. Sa buttered shrimp lang siya. Yan. Tapos ito. Lalayo lang ako. So, doon nakapark yung kotse. Yung isang tent, doon kami. Tapos pinapahaba namin yung canopy. Tapos solar. Then yung pala meron kaming bagong bucket. So yung black dog na bili ko sa Shopee. Same siya nung yung ginagamit ni Boss Reed. Shout out Boss Reed. So dito tayo nakapark. Tapos ayun, nakabili ako ng pang bonfire. Ano lang 100 pesos. So ito actually marami pang campsite doon sa dulo eh. Iba natang campsite yan. Tapos ito yung ilog, yan. Malinis naman yung tubig. So, ang ganda ng view kasi. Ayun, bundok. Tapos ito, may parang hill dyan. Pwedeng akyatin. Yung kapatid ni OBR. Makit sila kasama yung jowa. Ako hindi ko nakakaya mag-hiking po. Ina yan. Ito, hindi ko sure. Pero parang ibang campsite na to. Camp shot. Yan, tapos mga kubo sila dyan, ganyan. Tapos dito may mga kubo din. So yun yung parang lababo nila hugasan. Tapos doon yung CR doon. Yan. Tapos gusto ko sana doon kami sa dulo kanina, doon banda. Kaso parang pastulan na raw ng baka yun. So dito kami pinapwesto sa gitna. So which is okay naman, maganda yung view. Kasi yan, may mga pine trees and all. Yan, maganda sana doon sa kabila, doon parang masyadong secluded. Kaso lang tatawid kayo dun sa ilog, so may tulay dun, tawirin nyo yan, bit-bit nyo yung gamit nyo. Kung marami kayong dalang gamit, hassle siya. Pero marami na kayong magdadala ng gamit, okay lang naman din siguro. And then, ang maganda dito kasi, malapit lang yung yung mga bilihan. May dyan, like parang mga, more or less 3 to 5 minutes. Akit lang kayo dun sa main road, may bilihan na dun, parang mini grocery or may gasoline station din sa labas. Tapos kung gusto mong mamalengke talaga, paglabas nyo sa pinaka-highway, palengke ng Castillejos. So, yun. Okay dito. Tahimik, medyo mahangin naman. Anong komento mo? Babalik. Babalik. Ha? Yun, so hindi pa kami nakaka-uwi. Babalikan na namin to. For sure, kasi maganda. At mabait din yung mabait yung nagbabantay. Yun, tapos ang lang dito, medyo raw camping. So, electricity wise, wala kayong ma-expect dito na pwede kayong pagsaksakan.
So buti na lang talaga meron kaming yung portable solar panel. Nakapag-charge kami ng ano. Then water supply, meron na silang ano no, yung sa mga vlog na taparod natin dati. Parang wala pa yung Parang pump. oo. So parang meron naman na silang ano, parang water pump na nakakabit dun sa poso nila. Pero kung gusto mo ng talagang ano, mag-igib ka, bomba ka ng poso. Which is okay din naman. Yan, tatry ko. Yun. So, overall, okay naman dito sa Angeles campsite, sorry. And very, very affordable. Kasi, yun nga, 30 pesos per head ang entrance, 200 for tent pitching, and then 100 sa parang car. So, parang, magkano binayaran ko dito? Parang 500 something. Kasi nag-down ako ng 200 before na nagpa-reserve ako. Tapos bayad ako ng 390 kanina. Yun na yun. Para sa aming apat. So, very affordable. So, isa to sa mga babalikan namin. Including Kahuwa Kalia dun sa Butolan. So, yan. Pero syempre mag-explore pa din tayo ng ibang mga campsites para marami tayong pwedeng balikan in the future. So yun na lang muna siguro. So mula dito sa Angeles campsite. Try ko na lang mag-video mamayang gabi kung anong ganap. Pero excited ako doon sa bonfire. So yan. Zambales, pahinga para sa katawan, kaluluwa at isipan. May kakaibang mahika ang Zambales sa bawat pagsikat at paglubog ng araw at sa bawat simoy ng hangin mula sa kabundukan, tila unti-unting nawawala ang bigat ng mga iniisip. Ang pagcamping sa Zambales ay higit pa sa simpleng pagtayo ng tent at pagtulog sa ilalim ng mga bituin. Isa itong pagkakataon para huminto sa mabilis na takbo ng buhay. Sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, natututo tayong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Ang agos ng ilog, ang init ng bonfire, ang tawanan kasama ang mga kaibigan, at ang kapayapaang matagal lang hinahanap. Habang nakatanaw sa malawak na kabundukan ng Zambales, mapapaalala ka na hindi kailangan maging komplikado ang kaligayahan. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa mga sandaling may kapayapaan, koneksyon sa kalikasan, at oras para sa sarili. Kaya kung pakiramdam mo ay pagod ka na, baka panahon na para mag-empake, magtungo sa Zambales at mag-camping. Mataya nga ang kalikasan ang magbigay sa iyo ng pahinga, lakas at panibagong pananaw sa buhay. Morning mga sir. Inanalit kami ng gising. Puwet kami sa lakas ng hangin kagabi, parang babagyan, parang uulan dito. Pero buti naman dito muli. Ito, naglalakad-lakad lang ako. And time check mga 8 AM na yata. Medyo nagsa-start na rin kami mag-pack kasi most likely uwi na kami mga 9 or 10. So yun, okay naman yung gabi. Malamig, hangin. Yung alam mo sobrang lakas ng hangin. Pero overall okay naman. Lalakad-lakad lang ako dito. Ito ako sa inyo yung view. Ito, yun. Yan. Sa mga kabundukan dito. I think parang kabila nito yung Pundakit na eh. Tapos ito ilog. Yan. Napakaganda. Na ako masyado nakapag-video kagabi kasi nanood na kami ng pelikula, so chill mode na ako. Anyway, so yan, magluluto muna kami ng breakfast tapos pack up na.
Hey, good morning ulit mga guys and girls. Ayan, so tapos na namin mag-breakfast. Maya liligpit na rin. Sino oras na ba? It's 9:24. Medyo mainit na rin. So just like nung nasa Honor Woods. Pero mas mainit sa Honor no? Yung gantong oras. So medyo mahangin-hangin pa naman kahit papaano. So maya ligpit na and then yun. Uwian time. Ligpitan time. Dito sa nalimutan ko pala magdikit ng sticker. So wait lang. Dikit tayo. Ang pinakamaliit na sticker sa lahat ng mga vlogger. Okay, wait lang. Oy, wala yung kay Reed. Hindi ko makita yung mga idol natin. Pero nakita ko ito si K-Camp PH. Tabihan natin si K-Camp. Boss K-Camp, patabi ako ha. Shoutout sa'yo boss. Ingat sa Philippine Loop. Okay, so nakapagdikit na tayo ng sticker. Yan na tayo pa uwi. Back to reality. Again, this is Idmar Moto Vlog. Papaalam na. Upload ko na kung kailan. Okay, bye.